Mukhang itong si Richie Rivero ay baka mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Itong Phoenix Fuel Masters ngayon ay maraming mga pagbabago na mangyayari dito sa kanilang lineup at hindi na nakapagtataka kung matitrade dito si Richie Rivero dito sa Magnolia. Dahil alam natin na itong Phoenix ngayon ay mayroong mga tinatawag na mga financial difficulties at kinakailangan nila na mag-unload ng mga players. So, kung titignan natin si Richie Rivero, isa doon sa posibleng magamit nitong Magnolia Chicken Templados. Ngayon, alam din natin na itong Magnolia, marami na silang mga guards. Pero, pwede naman sila na magbigay ng mga players na magagamit din naman nitong koponan ni Coach Jamaica Jerin. Nakadepende na lang yan doon sa magiging takbo ng negosasyon. Ito si Richie Rivero, alam natin, ito ay isang mahusay na scorer at playmaker. Mataas ang basketball IQ nito. So magiging bagay yan para dito sa koponan ni Coach Chito Victorero. Dahil ito may 3-point shooting, mahusay sa free throw, merong jump shot, at hindi nito natatakot na umatake sa basket. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung pwedeng ibigay, pwede straight up si Jerick Ahanmisi ang magiging kapalit nitong si Richie Rivero. Magiging fair naman yung trade na yan, kaya sa tingin ko, hindi magkakaproblema to sa pagdating sa approval. Si Richie Rivero, kapag napunta yan sa Magnolia, pwede yan na yan maging shooting guard. At kasama doon sa rotation, itong sila Mark Baroka, Jerome Lastimosa at si Paul Lee. Ibig sabihin, hindi magkukulang ngayon itong Magnolia Chicken Templados dahil alam natin, ang focus talaga ng Magnolia ay yung mabilis na laro ng mga guards nila. Kaya ito magiging magandang sitwasyon para sa ngayon. As it is, itong si Richie Rivero nagpakita na yan ng brilliance dito sa Phoenix kapag nabibigyan ng pagkakataon. Kaya hindi nakapagtataka na ang mga SMC teams ay magkakaroon ng interes sa kanya. Ang San Miguel Beer ngayon ay ine-explore yung iba't ibang options pagdating sa pagkuha ng power forward at kabilang na dyan yung pakikipag-usap dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang tinitignan doon ng San Miguel, kung sakasakali na hindi nila makuha itong si Troy Rosario o di kaya itong si William Navarro at Cade Flores mula sa Northport, ay yung mga power forwards ng Rain or Shine, particular na itong si Nick Demusis o kaya naman si Leonard Santillan. Itong Rain or Shine, of course, independent team yan kaya hindi yan papalugi sa mga trades. So kung sakasakali na determinado San Miguel na makuha si Nick Demusis, malamang si Jeron Teng ang kinakailangan nilang i-give up. Ngayon kung si Leonard Santillan, baka Jeron Teng plus Vic Manuel ang kinakailangan dyan na ibigay ng SMB. Dahil parte ng rotation talaga ni Coach Yang Giao, itong si Santillan. Ito ay masasabi natin na parang plan C lamang ng San Miguel Beer. Dahil syempre, number 1 option si Troy Rosario. Kung hindi makuha yan, ito si William Navarro at Cade Flores. Marami pang titignan San Miguel na options dahil syempre, kung pipiliin nila yan, mas maganda kung si Rosario dahil ito ay unrestricted free agent. Hindi na kinakailangan mamigay ng player para makuha ang serbisyo nito. Sa panig naman ni William Navarro at itong si Cade Flores, syempre mas madaling makipag-trade dito sa Northport Batang Pier dahil yan ay kasama sa kampo ng SMC. Pero kung for some reason na hindi umubra o hindi magkasundo ang mga partido, pwede nga sila dito sa Rain or Shine. Mahusay na defensive player itong si Nick Demusis, so magagamit yan talaga itong si Coach George Galen kung sakasakali. At itong si Leonard Santillan, nagpakitang gilas na rin yan pagdating dito sa koponan ni Coach Yang Giao. Yun nga lang, mas mataas ang magiging asking price nila kumpara dito sa Northport Batang Pier. Pero ito ay isa lang naman masasabi natin na contingency plan ng San Miguel kung sakasakali na hindi nga sila magkaroon ng approval dito sa Northport o di kaya naman magka-agreement kay Troy Rosario.